Maaga nga ako umalis kasi chinat ako ng mga pinsan ko. Paniguradong namimiss nila si madam. Minsan lang ako didisturbuhin ng mga yun. Minsan lang din magparamdam. Yun nga lang, puro parinig sa GC. Pagdating ko nga, nakaabang na sila dito sa daan. Sabi ko na nga, gagawin akong driver ng mga to. Ang swerte kasi sinundo pa talaga sila ni madam. Sila na din yung nagplano. Maliligo daw ng dagat. Wala namang baon, maski tuyo. Buti na lang si madam laging may dalang bala. Kaya dumaan muna kami dito sa palengke para bumili ng isda. Pwede na tong pang-ulam tong isda. Hindi naman maarte tong mga pinsan ko. Siyempre, bumili na din ako ng mga ricados. Ang planong isdang uulamin. Nadagdagan pa dito sa lechong manok na to. Ewan ko kung may dalang kanin tong mga pinsan ko. Pwede na siguro tong tinapay i-partner sa ulam. Wala ding dalang baso at kutsara tong mga pinsan ko. Maski plato. Kaya napabili na lang si madam dito sa 7-Eleven ng mga disposable utensils. Hindi daw malunok yung mga kinakain nila kung wala daw panula. Kaya bumili na din si madam ng soft drinks. Matutuloy na talaga tong padagat namin kasi kinumpleto na ni madam yung mga dapat dalhin. Sus, buti na lang talaga nakapinsan kayo ng madam. Kung hindi, magtitiga na lang talaga kami dun sa dagat nang wala man lang laman yung tiyan. Pwede naman na maligo ng dagat ng walang baon. Yun nga lang, gutom yung kinalabasan. Yung naambag lang ng mga pinsan ko, yung kagandahan at kagwapuhan lang nila. Walang dalang baon pero kumpleto yung dalang outfit. Nakarating nga kami dito ng matiwasay at safe. Siyempre, si madam yung driver. Hindi na nga kami nag-rent ng cottage. Etong lamesa na lang. Kasi mukhang naubusan na tayo ng budget, no? Mukhang maganda ngang maligo ng dagat ngayon. Ang ganda ng panahon, buti na lang talaga hindi kami inulan. Mukhang stress yung mga tao ngayon. Gustong mag-relax kaya madaming napadpad dito. Inassemble din namin tong tent naming dala. Tapos inumpisahan na din namin tong ihanda yung mga dapat lulutuin. Etong mga pinsan ko hindi pala nag-breakfast kaya mga gutom na. Sana pala yung luto na lang yung binili para diretso kain na. Tulong-tulong na nga kami dito para maluto kaagad. Eto nga ang nabiling hotdog sa 7-Eleven. Sinimula ng minekos-mekos. Buti na lang yung pinsan kong humabol papunta dito. Nakadala ng kanin. Sabi na nga yung planong dalhin ng mga pinsan ko hanggang plano na lang talaga. Etong hotdog at isda iihawin daw. Kaya sinimula ng hiwain ng pinsan ko. Pagkatapos mahiwa, binanlawan nga muna dito sa dagat. Nagmumukha tuloy yung bagong huli tong isdang to. Sabi ko nga sa pinsan ko, wag nang timplahan kasi maalat na yung tubig sa dagat. Abay, niligo ba naman yung magic sarap sa isda? Buti na lang talaga may libreng ihawan dito. Nasobrahan sa plano kasi itong mga pinsan ko. Kung walang ihawan dito, kakain talaga kami ng puro hilaw. Ang una nga naming inihaw itong isda, pero nagbago yung isip ko. Isabay-sabay na lang namin tong iihawin lahat. Pati din itong nabiling marshmallow sa 7-Eleven. Etong hotdog, sinabay na din sa pag-ihaw nitong isda. Kaya hindi lang to lasang hotdog, kundi lasang isda na din. Binantayan na nga namin tong inihaw na isda para hindi masobrahan sa sunog. Lagi ko ngang chinecheck sa ilalim, kaya durog na talaga tong isdang to. Eto din kasing si madam, nagmamarunong din. Wala namang ginawa kundi magsunog ng pagkain. Naghanda din sila ng gagawing sausawan dito sa mga inihaw. Diba sakto sa pagkasunog tong isdang to? Pero ang importante, maluto lang tong mga kakainin namin. Sa wakas, makakain na din kami. May spaghetting pababa pala to silang dala. Buti na lang talaga natuloy tong padagat namin. Ang sarap sa pakiramdam na nakabanding ko tong mga pinsan ko. Mukha lang talaga kaming tanga pero nagkakasundo kami ng mga to.